Biker Adventure YouTube channel. Magandang gabi mga ka-bikers. Mayroon lang tayong pag-usapan patungkol dito kay Franz Castro mga ka-bikers. Itong si Franz Castro mga ka-bikers, sa ngayon, ito siya, kilala din to siyang parang pinaka-kritiko rin sa mga Duterte mga ka-bikers, ano, sa panahon ngayon no? Di ba maalala natin mga kabikers sa mga investigasyon patungkol kay Duterte at saka kay Sara Duterte. Itong si Franz Castro talaga mga kabikers ang nagdidiin sa kanila patungkol doon sa kay former President Duterte, yung sa IGK mga kabikers, di ba? Talagang si Franz Castro pinipilit talaga niya sa panahon ni PRRD. Maraming paglabag sa batas, marami daw patayan nga nangyayari sa panahon ni PRRD mga kababayan, no? Kahit wala siyang basihan marami siyang binibintang kay PRRD nga walang basihan, no? Patungkol doon sa mga namatay daw sa operasyon ng war on drugs mga kabikers. Yan ang pinipilit niya. Tapos ito naman ngayon sa kay BP Sara mga kabikers, yung patungkol sa confidential fund nga nilulustay daw ni BP Sara. Kasi ito mga kabikers, mayroong isang dating NPA nga sumurinder. Ito ngayon ang nagpapatunay nga si Castro talaga ay protector ng mga NPA sa kabundukan mga kabikers. Sila yung legal front na nagpasok sa gobyerno upang magpoprotekta sa kilusan ng mga NPA mga kabikers. Ito pakinggan natin itong sinasabi nito ng former nga NPA mga kabikers. Nakikibaka para sa legal na pamamaraan para protektahan kaming mga NPA na nasa bundok. Si Franz Castro bilang isang member ng Communist Party of the Philippines ay isang miyembro ng Legal Front Organization na siya ngayon ay nagtatago bilang kongresista sa ACT Party List. Sila ang mga tao na nakikibaka para sa legal na pamamaraan para protektahan kaming mga NPA na nasa bundok. Si Franz Castro diba mga kabikers, malinaw yung sinabi niya. Si Franz Castro, nagtatago lamang sa ACT Party List, no? Bilang isang mambatas. Pero isa siyang talaga mga kabikers. Isa talaga siyang taga-protekta ng mga NPA, no? Kaya mga kabikers, di ba sabi ko sa inyo pagka ang mga kriminal kasamang NPA, pag yun ang napatay ng mga military, yung mga yun mga kabikers, umaangal agad yan, gagamitin na agad ang human rights. Sisigaw sila agad ng human rights violation. Pero pagka ang pulis, sundalo, pag yun ang namatay, hindi kikibo yung mga yun. Pag yung mga adik ang namatay, mga kabikers, sisigaw sila agad ng human rights violation, no? Pinatay daw ang mga adik na dapat naman ay bigyan pa ng pagkakataong mabuhay. Pero mga kabikers, yung mga nabibiktima sa adik, hindi yan sila, hindi nila pinapansin yan, hindi nila tinitingnan yung mga inosenteng buhay nga pinapatay, binibiktima ng mga adik, no? Dito na ngayon mga kabikers, di ba? Kaya ito si Franz Castro galit na galit kay PRRD, Pastor Apollo Kibuloy at saka si Sara Duterte, kasi ang trademark ng tatlong ito ay galit ito sila sa mga mga terorista. Galit ito sila sa mga adik mga kabikers. Kaya ito si Franz Castro galit na galit dito kasi tandaan natin si PRRD, sa panahon ni PRRD, siya ang nag-neutralize sa kilusan ng mga NPA sa ating bansa. Humihina ang mga NPA sa ating bansa noong panahon ni PRRD. Tanging si PRRD lang ang presidente nga nakapagpahina sa mga teroristang NPA mga kabikers. Maraming sumusurrender at
dinidevelop ang mga liblib ng mga nayon, mga kabikers, nilalagyan ng eskwelahan, nilalagyan ng karsada upang yung mga nilang mga produkto maibaba, pupunta sa palengke ng maayos, no? Kumbaga, dinidevelop, yun ang kinagagalit din ni Franz Castro, mga kabikers kay Duterte, kasi ayaw nilang magkaroon ng development yung mga area, ng mga remote area, kasi ang pinanghuhugaran ng mga grupong ito at ginagawa nilang ano yun, propaganda ang mga nasa mga liblib na lugar ay pinabayaan ng gobyerno, ang tulong ng gobyerno ay hindi makakarating sa kanila. Giniba ni PRRD ang ano na yan, propaganda nila. Kaya humina ang suporta ng mga civilian, humina ang suporta ng mga komunidad sa mga CPP-NPA dahil dyan sa ginagawa ni PRRD. Kaya sila galit. Si Pastor Apollo Kibuloy, galit sila. Kasi si Pastor Apollo Kibuloy talagang sincero din ang paglaban sa grupong yan. Bago magpresidente si Duterte, si Pastor Apollo Kibuloy, lumalaban na sa mga grupong yan gamit ang pag-iye sa isiminay. No? Binubulgar ni Pastor Apollo Kibuloy ang mga gawain ng mga NPA na yan. Ang pangluloko sa grupong yan, sa mga tao, mga kaibigan, binulgar ni Apollo Kibuloy. Tapos dinagdagan din ni Ka-Eric Siles at saka ni Dr. Badoy, mga kaibigan, sa kanilang laban kasama ng bayan gamit ang isiminay, di ba? Sino ba ang may gusto talagang matik down ng isiminay? Parang matigil yung pagbulgar nila sa sa ano ng mga kilusan ng NPA. Kasi ang may ibang mainstream media, hindi takot sa kanila eh. Takot sa kanila, hindi nag-iiri, hindi binabalita yung mga ginagawa nila. Diba? Tanging ang isiminay lang ang nagbulgar sa publiko sa mga ginagawa ng mga notorious nga mga terorista na yan. Nung umupo si PRRD, yun, humihina sila mga kababayan. Humihina sila, naghihingalo sila. Kaya noong matapos ang termino ni PRRD, mga kababayan, noong umupo si BBM, aywan ko kung ano bang pumasok sa kukote ni BBM, kinagat niya uli ang pistok sa mga di ba? Naghihingalo na, kumbaga sa boxing groggy na, isang sundot na lang, knockout na ang NPA. Pero, kumagat si BBM sa pistok. Doon nga umalma si BP Sara, mga kabaykars. Kaya yan si Franz Castro, galit na galit sa mga Duterte kasi siya talaga ang protector ng mga NPA nga siya namang pinahihina ni Duterte at saka ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon si BP Sara, mga kabaykars, no? Dahil ang confidential fund ng Vice President, ang target pa rin yung grupo na yan, mga kabikers, pero ang pinoprotektahan ni BP Sara ay ang pagre-recruit sa grupo na yan sa mga kabataan. No? Ang pagre-recruit nila sa mga kabataan, mga kabikers, yun ngayon ang pinoprotektahan ni BP Sara. Kaya pinipilit na magpatayo ng mga eskwelahan sa mga liblib nga kanayunan, no? Pinapaabot talaga niya ng Department of Education, ang serbisyo ng Department of Education sa mga liblib nga kanayunan upang ang mga bata ay mailayo sa pangre-recruit ng mga komunistang NPA. Kaya galit sila. Maalala natin, mga kababayan, noong 2025 budget sa Office of the Vice President, di ba yung 10 million nga para sa pag-imprinta ng libro nga Isang Kaibigan Book, di ba? Sinong politiko ang unang humarang niyan sa Senado? Sinong politiko yon? Di ba si
Di ba si Risa Hontiveros? Kunin niyo mga kababayan, kaibigan, ng track record ni Risa Hontiveros kung anong grupo siya nagmula, mga kababayan. No? Isang grupo rin, mga kababayan, nga makakaliwa. Oh. Protector din niya siya. Kaya siya nag-react doon sa kaibigan Bok. Kini-question niya yun eh. 10 million ang budget noon ha. Kini-question na, sinisira nila yung plano ni BP Sara kasi maepektuhan yung kanilang mga pinoprotektahang grupo. Mahihirapan ng mga ngampanya magre-recruit mga kabataan dahil iniedukar ni Vice President Sara Duterte nung siya pa ang DepEd Secretary. Kaya galit sila niyan sa sa mga Duterte. Sumunod mga kabikers, ang tumira niyan sa isang kaibigan Bok, si Raul Manuel, mga kababayan, isa ring protector ng NPA. Di ba? Yung Kabataan Party List. Isa ninyong recruiter ng NPA, mga kabikers, kaya ayaw niyang maiimprinta yung mga isang kaibigan Bok kasi mamulat ang kaisipan sa mga kabataan sa pangre-recruit ng mga NPA. Magpapahina yun sa pangre-recruit ng mga NPA kasi mamulat ang isipan ng mga kabataan, kaya ayaw nilang mangyari yan, kaya doon simulang galit sila kay BP Sara. At gusto nilang harangin ang 2025 budget upang hindi maano yung proyekto ng Vice President na yan, mga kababayan. Di ba? Tapos yung ginagawa ng issue ay patungkol doon sa unang confidential fund, mga kababayan, nga ginagawa nilang issue. Kaya hanggang ngayon yung issue na yan, yun ang dinadala nila sa impeachment issue kay BP Sara. Di ba, mga kababayan? Dahil nga rin si Speaker Romualdez sa kanyang ambisyon nga magiging presidente, mga kababayan, nakipag siya dito sa grupong ito. Pero yan talaga ang pinagmulan sa pag-target yung tatlong tatlong legal front ng mga CPP, NPA. Ang Vice President gusto lang mawala sa kanilang landas upang maging malaya uli, lalakas uli ang samahang NPA, mga kababayan. Kaya yun sila talaga. Pansinin niyo, mga kababayan, yung ibang mga congressman nga hindi konektado sa mga NPA, kumbaga alalay na lang eh. Ang tatlo talagang umuusig sa Vice President, talong-lalo na yun sa confidential fund, ay yun talagang tatlong yan. Yung tatlong legal front ng CPP, NPA, nga siyang tumatarget sa confidential fund ng Vice President. Ang sinasabi na misuse fund daw. Kailangan daw ipaliwanag sa taong bayan. Mga kaibigan, kahit sinong siraulong government official nga binigyan ng confidential fund, hindi talaga pwede yung confidential fund nga tawag nito, i-expose mo, i-detalye mo sa publiko. Confidential nga po yan eh. Di ba? Paano naman yung mga tao, yung mga informant mo nga kumukuha ng impormasyon nga nandoon mismo sa mga lugar nga doon kumikilos yung mga kilosan ng mga NPA. Pag ibigay mo yung mga impormasyon na yun sa kanila, di kawawa yung mga yan, mga kababayan. Kaya pinipilit nila nga ng Vice President yan upang malaman nila kung sino yung nagbigay ng impormasyon mula sa kabundukan papunta doon sa kay BP Sara upang maano nila yun. Matik down nila yung mga tao niyan, man-neutral nila yung mga kumukuha ng impormasyon, pinagkuhaan ng impormasyon ng Vice President. Yung pinagmulan ng source of information ng Vice President, kailangan nilang matik down yan. Kaya gusto talaga nila nga ipaliwanag ni BP Sara kung paano ginastos ko saan napunta yung kanyang confidential fund, mga kababayan. Pero ang confidential fund sa kanilang hinahabol ay halagang 125 million. Samantalang ang sa Office of the President, mga kababayan, nga 10 billion, hindi nila yung tinatanong. Diba?
yung pira ng PhilHealth nga 890 billion mga kababayan, hindi nila ano yun. Hindi nila yung pinagpapaliwanag. Dito sila sa confidential fund nga 125 million. Di ba? Kasi yun talaga, dyan sila nanghihina eh. Kaya yun ang gusto nilang mapatigil. Ngayon, nagpatigil nga yung ano nila, yung sa 2025, wala nang confidential fund ang Vice President. Ang 2 billion nga hinihingi ng Vice President, yung kanilang budget proposal nga 2 billion mga kababayan, gusto pang isiro ng mga mga sindikato ng mga congressman kasama na tong protector ng mga NPA upang hindi makakilos ang Vice President, no? Di ba nakakaloko mga kababayan? Tapos dumagdag pa ito ngayong 2025 BICAM budget mga kababayan nga kanila ring minamanipula. Pero gusto pa rin nilang ipapa-impeach ang Vice President sa confidential fund na 125 million. Pero yung bilyon-bilyong halaga ng pera nga winawaldas ng mga congressman, hindi nila yun hindi nila yung tinatanong eh. Kasi po, ito si Castro, Raul Manuel, Arlene Brosas, at saka yung iba pang mga mga kabaykas, yung iba pang mga party list. Yun sila ang mga legal front ng mga CPP, NPA, NDF. Kaya yun talaga sila ang uusig sa mga Duterte kasi ang mga Duterte galit sa mga NPA, galit sa mga terorista, galit sa mga adik. Kaya ayaw nila sa mga na yun, mga leader na yun. Itong si BP Sara, mas mahigpit pa yata ito kaysa kanyang tatay eh. Wala silang pangtapat dyan mga kabikers ngayong 2028 presidential election. Kaya ngayon pa lang gusto na nilang i-take down upang sa 2028 hindi na ito makakatakbong presidente pagka ito'y na-impeach ngayon. Ito ang ni Franz Castro mga kababayan. Di ba? Kung hindi yan totoo, lumantad na tong babaeng ito, dating NPA. Ito siya nagpapatunay, hindi sila makano dito. Hindi nila ito makasukasuhan kasi ito ang naghubad sa kanilang maskara. Ito ang nagpapatunay nga si Franz Castro, isa nga protector ng NPA, isa nga siyang NPA. At hanggang dito na lang ako mga kababayan. At muli, Biker Adventure YouTube channel. Maglalambing lang ako sa inyo mga kababayan. Baka pwede, subscribe dito sa aking munting YouTube channel. At maraming salamat sa panonood mga kababayan. Ulitin ko. Itong protector ng CPP, NPA, hindi mga kababayan nga si Franz Castro nangarap nga pumasok sa sa Senado mga kababayan. Iwasan natin ito. Itong na to. Walang kinabukasan ng ating bansa pag ang makaupo ay mga konektado sa mga NPA, mga kababayan. Kaya kilalanin natin mga kababayan ang mga kandidato ng ating iboto. Kilatisin natin mga kababayan ang mga politiko nga ngayon nang liligaw sa atin upang ating iboto mga kababayan. Huwag na tayong magkamali sa mga yan. Vote wisely na lang tayo mga kababayan. Vote straight at Team Duterte. At maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat.